Muling binigyan din naman ng ilang mga kongresista ang kahalagahan ng pagbuo ng Department of Water Resources. Lalo na ngayon na panahon ng tag-ulan, makatutulong ito para higit na maisaayos ang supply ng tubig sa bansa. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Aljo, nakapasa na noong 19th Congress itong ang panukalang pagbuo ng Department of Water Resources. Pero dahil hindi yan nagtuloy-tuloy at hindi tulong na sa batas, yan ay muling inihahain dito sa Kamara. Ayon kay Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, isa sa mga nagsusulong ng pagbuo ng Department of Water Resources, malaki ang maitutulong sa bansa kapag tuluyan ang nagkaroon ng hiwalay na kagawaran para rito. Hindi lang anya ito matutugunan ang mga kasalukuyang issue sa tubig, kundi inaasang mas maisasaayos pa nito ang water supply sa bansa. Nakapasa ang panukala sa ikatlong pagbasa ng Kamara nitong 19th Congress, pero hindi siya tuluyang naisabatas kahit inirefile ito ni Flores. Ngayong sunod-sunod ang mga nararanasang sama ng panahon at kalamidad sa bansa, ipinaliwanag din ng kongresista kung paano ito makatutulong sa bansa. So what we agreed was, ang planning kung saan ilagay, how it will be used, itong mga flood control should be with the Department of Water Resources. But the actual construction and the plans of the structure itself should be left with the DPWH. Kasi nga, as you correctly pointed out, no, there are some areas in the Philippines na kulang yung water, and every time it rains, we just see it go through, di ba? So, ang flood control naman is if it just directs the water away from the rivers and down to the ocean, sayang din, hindi mo nagagamit, no? But if we create like from the Department of Water nga, how it could be maximized yung rainwater that we get during the typhoon season, then mas magamit pa natin to for other purposes like irrigation, hydro, and even for tourism. Sa ngayon, nananatili namang mainit ang issue ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at isa rin si Congressman Flores sa mga miyembro ng House Prosecution Team. Muling iginiit ni Flores na hindi optional ang pagdaraos ng impeachment trial, kaya't sana'y maisagawa na anya ito ngayong 20th Congress. Hinggil naman sa utos ng Senate Impeachment Court sa kanila, sabi ni Flores, kumpiyansa siyang magko-comply ang Kamara sa lahat ng hinihinging requirements ng Korte. Ang kulang pa nila ay ang House resolution na nagtitiyak na ipagpapatuloy nila ang prosekusyon para sa impeachment complaint hanggang ngayong 20th Congress. Because the impeachment court is just like any court. No? In practice, if there's an order given by the court, no matter how you think wrong yung order na yun, you always still end up complying. So I'm almost certain that the House will comply. Kung i-base mo siya sa experience ng isang abogado, pag may order yung korte, kahit na gaano mo no matter how wrong or stupid that order is, you still usually end up complying just to satisfy the court, para at least wala nang masabi si court. Aljo, kabilang sa iba pang panukalang batas na itinutulak ni Flores ay ang Anti-Political Dynasty Bill. Gayun din ang panukala na nagtutulak na i-regulate ang online gambling sa bansa. Sabi ng kongresista, kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso, inaasang tuloy-tuloy na yung magiging pagtalakay at pagbusisi sa mga panukalang batas na ito. Aljo? Maraming salamat, Mela Lesmoras.